Paki-check mo nga diyan sa live niya. Ha? May tumutugtog? Hala, ano ba yan? Meron na? Yung audio niya meron? Magandang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Nandito na po tayo sa ating mga maiinit na balita patungkol kay Bagyong Karina. At sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas ay nakakaranas po tayo ngayon ng matinding pagbaha at ulan sa mga lugar sa Kamaynilaan. Ayan, nanabot po tayo ng baha. Sarado pa rin po ang NLEX. At ganun din po sa Marikina River, umapaw pa rin. At ang mga headlines po natin ay bibigay po natin ngayon. Kumustahin muna natin yung mga kasama ho natin dyan ngayong araw sa kanilang mga ah, probinsya. Mag-update po kayo sa amin dito po sa Radyo Manila South, Radyo Manila News para mabigyan po namin kayo ng kaukulang tulong sa inyong mga lugar. Sa ngayon, itong ating balita, meron na pong 21 patay na po kay Karina. Itong bagong habagat, no? Pumalo na po sa 21 katao ang naitalaga nasawi sa pananalasa ng super bagyong Karina na pinalakas pa ng habagat. Base sa pinagsamang ulat ng Regional Police at Office of Civil Defense or OCD, nitong Huwebes po, 4 na ang namatay sa Central Luzon, 10 naman sa Calabarzon, kung saan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon po yan. At 7 naman po sa National Capital Region. Kabilang dito ang isang Harel Dangan na nalunod sa Baliwag Postos River sa Barangay Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Isang nalunod sa Angat River at dalawa naman po sa Angeles City. Sa Calabarzon, 3 lalaki ang nasawi sa pagkakakuryente sa gitna ng mataas na tubig baha sa mga bayan ng Cainta, Rodriguez at San Mateo. Ang mga ito ay sina Alvin Bulataw, 20 taong gulang ng Cainta, isang hindi nakilalang lalaki na barangay gitnang bayan 1 sa San Mateo o San Mateo at isang construction worker na si Jay Mistal, 31 anyos ng barangay Burgos, Rodriguez. Nasa 15 katao naman ang nasugatan habang lima pa ang pinaghahanap po ngayon. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, sa Camp Aguinaldo, nasa 14 na po nakatao pa lang ang naitalang sawi habang patuloy ang verifikasyon sa iba. Itong 14 na katao, hindi lang ho ito nilalang, malaking bilang na po ito na para sa atin may mga nasasawi sa ibang lugar. Alam niyo, sa sobrang solusyon, nakalimutan na ho yata maglagay ng yung tuluyan ng mga
daluyan ng tubig yan po sa NLEX kasi sa Manila, medyo nag-subside, tapos napunta sa NLEX. Pero ito, napuno pa rin tayo sa Manila. Umaapaw pa rin po ang Marikina River. Naitala naman sa 2,000 o 245,000 na pamilya o 1.1 million na katao ang naapektuhan at 292 po na kabahayan ang napinsala sa malaundoy na pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon pa sa NDRRMC, umabot na po sa 9.7 million ang halaga ng iniwang pinsala ni Bagyong Karina. Naglaan na rin ang pamahalaan ng 3.1 billion pesos na ayuda at nakapamahagi na ng 776,000 pesos halaga ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. Dahil sa matinding epekto ng mga pagbaha at suspendido na rin ang klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno habang mahigit sa 100 domestic at international flights ang kinansela rin ng ang biyahe. Nagsilbi namang kanlungan ng mga na-stranded na pasahero ang mga shopping malls at simbahan. Nagkumahog din ang rescue team ng PNP, AFP, BFP at MMDA sa mga natrapa sa malalim na baha sa Metro Manila. Dapat to ang lubos na pag-iingat po natin sa ating pong mga kinalalagyan po ngayon. I-update nyo ho yung mga kamag-anak nyo po sa mga probinsya ho natin. Lalo na ho rito sa may parting Kamaynilaan talaga. Update nyo ho yung mga kamag-anak nyo. Kamusta ho ba sila doon sa kanilang lugar? Baka mamaya hindi na ho makalabas. Wala na rin budget yan. Baka yan, naubusan na. Kaya kailangan po ng saklolo, nandito po ang Manila Sound para po ma-update po natin yung mga kamag-anak po natin. Diyan po sa Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan, may natumbang poste ho rito. Malapit po sa Bicol, sa may Bicol. Kaya ako nawalan ng kuryente sa may ilang parte po diyan sa Bayambang. Mamaya mag-update po tayo sa mga lugar po diyan sa Pangasinan na kung saan po ay lumubog na rin po sa baha. Alam niyo po, kanina tinignan namin yung Facebook sa LGU Urbis Tondo. At nakita ko namin merong mga nasalantang mga kababayan po natin. Tumataas na rin ho ang tubig po diyan sa bayan po ng Orbis, Tondo, Pangasinan. Samantala, maging responsable sa pagtatapon po ng basura. Ito po yung sinabi ng ating Pangulong Marcos. Umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na maging disiplinado at matuto sa pagtatapon ng basura dahil ito ang dahilan kung bakit nagbara ang mga pumping stations. Inihiyang ito ng Pangulo matapos na personal na makita ang sandamakmak na basura na bumara sa mga pumping stations sa Valenzuela at Navotas City. Kahapon po yan ng umaga. Sa kanyang pagbisita sa Valenzuela City, sinabi ni Marcos, malaking problema ang dulot ng mga basura sa mga malalakas na pag-ulan dahil nahaharangan nito ang mga pumping stations na dapat ay tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at naiiwasan ng pagbaha. Bagamat hindi biro ang lakas ng bagyong Karina, maitutulong pa rin ang publiko upang mabawasan ang epektong dulot nito. Ayon sa Pangulo, mayroong 81 pumping station sa Navotas at sa Valenzuela. At meron ho tayong 32 substation, pumping station. Subalit, hindi ito gumana sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat na sinabayan pa ng high tide dahil sa mga nagbarang basura. Nais din ng Pangulo na pag-aralan ng disenyo ng mga flood control kung angkop ito, ano ba itong mga sumisikip na ads dito? Ayan, sa flood control po natin kung angkop pa ito. Ngayon, sa gitna ng malakas na bagyo at ulan, dulot na rin po ng climate change.
Halimbawa ng Pangulo ang sitwasyon sa Valenzuela na bagamat pangkaraniwan ng problema ang pagbaha dahil catch basin ito at marami naman silang flood control subalit nasapawan pa rin ito sa dami ng tubig. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi naman kasing dami ng tubig ulan ng Ondoy noong 2009 ang bagyong Karina. Subalit, mas malaki ngayon ang baha at maraming lugar ang binaha. Mas marami na anya tayong flood control ngayon kaysa noon. Subalit, dahil na rin sa epekto ng climate change, kaya hindi na rin kinakaya. Isa rin na sa nakikita ng Pangulo ay ang pagkasira ng navigation gate na nawas matapos na banggain ng isang barko na hindi sumunod sa instruksyon. Kaya hanggang ngayon, anya ay 80% pa rin ng botas ang lubog po sa baha. Ito ho yung nakikita ho natin sa ano no, sa mga online ho natin sa television kaninang umaga. Yung makita ho natin, bakit may barko doon sa Marikina na ano no? Yung tayo may mga ano ba yun doon? Makina na kaya nga ho nasita ho dito ang DPWH. Bakit ang anong ginagawa ng mga lumulutang doon na gamit ng ano pang mga ano ba yun, backhoe, ah, crane ba yun? Yung tanggal no ano, pangbubuhat-buhat nandoon na sa Marikina River kung saan bumaha po bumara. Ang dami hong nakalagay ho ron, pati mga, ewan ko kung ano ba yun, mga yate ba yun na nagsibarahan doon. Medyo pambihira itong mga ano natin, ano. Kung kailan pa binabagyo tayo, may ganyan na sitwasyon. Ay, naku, sana naman medyo pag-iisipan ito ng mga kababayan po natin. Alam naman po natin na umaapaw talaga yung lugar na yan. Sana naman tinatanggal nyo ho dyan. Tsaka yung pagtatapon ho talaga ng basura. Ito yung panawagan ni, ano, ni ating Pangulong Ferdinand Marcos na hanggat maaari, mga basura ho ninyo, huwag nyo hong ikalat-kalat kung saan-saan. Dahil makakabara po talaga yan sa mga estero. Hindi lang ho sa mga estero. Ano, talagang malaking epekto po ito. Magsisiapaw po yung mga tubig po sa inyong lugar. Sabay reklamo kayo ngayon. Ano, dapat yung mga residente rin ho may konting sipag naman daw para matanggal yung mga ano natin, bara-bara po dyan. Huwag niyo hong iasa lahat sa barangay o kayo sa gobyerno. Nang sa ganun po kung dumating na yung unos tulad po niyan ay hindi kayo maapektuhan. Samantala, Wangker may kargang 1.4 milyong litro ng langis. Lumubog po sa Bataan sa lakas po ng hangin. Ito, pakinggan po natin ang balitang na yan. Ngayon, isang motor ng tanker na may kargang makalangis ang lumubog na ikinasawi ng isang tripulante habang 16 ang nailigtas sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat kahapon na madaling araw sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard or PCG, nagsasagawa na sila ng search, rescue at oil spill response operations sa lugar. Batay sa ulat, sangkot sa insidente ang MP Terra Nova motor tanker kung saan sakay ang nasa 17 na crew. Hindi muna isinapubliko ng PCG ang pagkakakilanlan ng nasawing tripulante. Dakong 3:00 naman ng hapon nang matagpuan ang bangkay ng biktima habang palutang-lutang sa dagat di kalayuan sa lugar kung saan lumubog ang tanker. Naganap ang insidente sa kasagsagan ng pagulan sa layong 3.6 nautical miles silangan ng Lamaw Point sa bayan ng Limay bandang 1:10 ng umaga. Agad na rescue ng BRP Melchor Aquino ang 16 na tripulante na binigyan ng medical atensyon. Ang MT Terranova na patungo sana sa Iloilo ay may kargang 1.4 million na litro ng industrial fuel.
Pinapa-assess na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang epekto sa kalikasan ng oil spill sa baybayin ng Bataan. Partikular na inatasan ng Pangulo ang DENR, DOST at PCG na pangunahan ang assessment. Kailangan anya ng malaman kung ano ang coastal areas na maapektuhan ng oil spill para handa ang gobyerno sa kaukulang tulong at remedyo sa sitwasyon. Malaking problema yan, nako. Yung mga mangingisda ko natin, sigurado magkakaproblema ko dyan. Yung mga apektado dan talaga yung mga mamamayan po natin dyan sa oil spill. Akala ko natin kasi, yung oil spill na yan, parang sa dagat lang, dyan lang yan, di ho. Hanggang sa loob ng bahay po yan, mga pagkain ho natin ay maapektuhan. O, kalusugan ho ng mga mamamayan. Lalo't yung mga isda ho natin dyan, malalason. Di ba? Mga coral reef din natin dyan, masisira. Kasi pwedeng ikamatay ito ng mga ano, no, ng mga halamang dagat. Dahil alam nyo, ang mga halamang dagat, pag wala yung oxygen, mamamatay din ho sila. Yung oxygen na nanggagaling doon mismo sa ano, yan, nababawasan yung pagka-salty ho niya. Yung, tawag dito, sodium pa yun, oo. Nababawasan ho yun. Dahil sa sobrang spill, yung langis, nawawala yung oxygen doon sa tubig. Kaya maaaring ikamatay lahat ng nabubuhay sa dagat. Samantala, Karina, nakalabas na po ng bansa. Nakalabas na po ito nung kahapon pa yata ito. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Super Typhoon Karina nitong Huwebes ng umaga pero patuloy pa rin nagbabanta ng pagulan dulot ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang weekend. Karina is now less likely to directly bring heavy rainfall over any portion of the country. However, the southwest monsoon enhanced by Karina will bring moderate to intense rainfall over various localities in the western portion of Luzon today through Saturday. And po ay sinabi ng Pag-asa weather specialist na si Veronica Torres. Samantala, dumakot man tayo sa ibang balita. Ito, siyempre, lahat yan, merong mga gustong tumulong, sumuklolo sa mga, sa mga kababayan po nating naapektuhan. Welcome naman po ang iba-ibang asosasyon. Tulad po ng mga kuya natin dyan, ate. Gusto nga tumulong ko sa baha, sa Maynilaan, ay siyempre hindi lang welcome. Iyon po ay talagang bahagi ng ating natin, ng buhay natin na magbigay tayo ng tulong, financial man yan or maaari din mga gamit. Kain, lalo't na marami nangangailangan. At ako agad sa hindi lang sa agilan, sa lahat ng mga kababayan natin, iba't ibang organisasyon sa buong Pilipinas. Yan. Dito naman si Speaker Romualdez at si Tingog ay sumaklolo sa mga biktima ng bagyong Karina. Sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karina na nagpalakas sa habagat, naglunsad ang tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ng Tingog party list ng relief operations upang tulungan ang libo-libong naapektuhan ng mga masamang panahon sa Metro Manila at mga karating lugar. Pinangunahan ni na Speaker Romualdez at Representatives Yeda K. Romualdez at Jude Asidre ng Tingog Party List ng mga relief operation kung saan nasa 20,000 food packs ang target na unang ipamigay. Kinuha ang pondo sa disaster relief funds ni Speaker Romualdez. The government under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has shown its commitment and dedication to responding to the needs of the people during this calamity. Yan po ay isinaad ng ating speaker na si Romualdez. Sinabi ng speaker na pumunta si Pangulong Marcos sa tanggapan ng National
Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC upang bantayan ang kalagayan ng iba't ibang lugar na naapektuhan ng bagyo at tiyakin ang magkakaugnay na hakbang ng gobyerno sa pagsulolo sa mga nangangailangan. The President's hands-on approach highlights the administration's commitment to disaster response and resilience, ensuring that no Filipino is left behind in times of crisis. Ayan po ay sinabi ni Speaker Romualdez. Ayon kay House Deputy Secretary General Sofonias Ponyong P. Gabonata, naghanda sila ng kabuuang 20,000 relief food packs na may lamang 3 kilong bigas, mga dilata, kape at iba pa. Sinabi naman ni Isidre na pumunta ang tanggapan ng Office of the Speaker at Tingog Party List sa Malanday Elementary School sa Marikina upang maghatid ng 1,600 hot meals at inuming tubig. Tubo na rin tayo sa lamig at dire-diretso pag-ulan. Ayon naman kay Representative Ieda Romualdez, ang relief operation ay ginawa upang tulungan ang gobyerno. Binigyan din ni Cedri ang kahalagahan na sama-samang pagtutulungan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Kaya dapat tulong-tulong po tayo ngayon sa panahon po ng mga ganitong sitwasyon. Yan, yung mga naapektuhan yan sa may sa Malasike. Sinecheck na rin po ni Mayor Heslani yung mga lugar saan medyo inaabot ng tumataas ang tubig. Yan po sa may barangay Asin. At lalo na itong nagko-connect dito sa Bunlag, Kalasyaw, Bunlag. Yan, medyo mataas na po ang tubig po dyan, lalo-lalo na po sa Dagupan. Ako, sigurado po yan, lubog na naman po ang Dagupan City. Kaya yung mga gustong tumulong po dyan, pangunahan po natin, mga leaders po natin, dyan po sa may Dagupan, yung mga nasasalanta ng baha po dyan, kailangan po nila ng sklono yung mga kababayan po natin. Samantala, sa ibang balita naman, dahil sa matinding pagbaha, DPWH at MMDA magpapaliwanagin ng Kamara. Lagot kayo ngayon. Ipatatawag ng Kamara ang mga opisyal ng Department of Works and Highways or DPWH, Metro Manila Development Authority or MMDA. Bunsod ng matinding pagbaha tulad ng Super Typhoon Karina na pinalala pa ng habagat. Ayon kay Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, Chairman ng House Committee on Metro Manila Development, pagpapaliwanagin nila sina Public Works Secretary Manuel Bonoan at MMDA Chairman Don Artes kung saan bigo ang mga flood control projects na mapahupa kaagad ang mga pagbaha. Sinabi ni Valeriano, tila barado ang mga kanal at iba pang daanan ng tubig o yung mga tubig baha. Kaya nakapagpatindi ito sa kalbaryo ng mga residente sa Metro Manila na ang malaking bahagi ay lumubog sa malaundoy na pagbaha. Ang pagdinig ayon pa kay Valeriano ay itinakda naman sa darating na Hulyo 31, itong katapusan, sa araw po ng Miyerkules po yan. Ito, meron kong pahayag dito, ang sulod na. Ang mas mahalaga, ang kailangan nating marinig ay ang long-term na mga plano at programa ng mga ahensyang ito. Ang ultimate na solusyon ay prevention. Ang hindi na maranasan ng paulit-ulit ang ganitong sitwasyon. Kawa-awa naman ang ating mga kababayan na parating laging nariribot ng mga buhay sa tuwing may darating na bagyo. Totoo po yan. Mabigat po na mga nangyayari po dyan, pagpahaba sa atin. Ito, 2 simbahan sa Quezon City po, lumubog. Alamin natin yung balitang to.
Bigyan muna natin ng, magandang umaga yung mga kababayan po natin dito sa may Isabela, sa Region 2 'no. Matindi na rin ho yung mga pagbaha diyan sa Cagayan at, dito po sa Isabela. Yan, merong mga lumubog na tulay, umapaw na naman 'tong, tulay dito sa may Kawayan. Kaya ingat-ingat po 'no sa lahat ng mga kababayan po natin dito po sa lugar po ng norte, sa North Luzon. Lalo na diyan sa Pangasinan, naku mabilis talaga ano diyan, lumubog po ang dagupan. Eto, dalawang simbahan sa Quezon City lubog sa baha at ang, misa po ay, nasuspindi. Suspendido po yung misa nila. Samantalang suspendido simula kahapon ang mga misa sa dalawang simbahan sa Quezon City matapos na pasukin ng tubig baha at lumubog dahil sa bagyong, Karina. Simula kahapon ay suspendido ang misa sa San Antonio de Padua Parish sa San Francisco del Monte at Most Holy Redeemer Parish sa lungsod po ng Quezon. Lubog sa tubig baha ang mga upuan, mesa at maging ang altar ng San Antonio de Padua Parish, bunsod ng hagupit ng Bagyong Karina. Sarado rin ang parish office ng simbahan. Tila nakalutang naman ang Most Holy Redeemer Parish na napapaligiran ang tubig ang kalsada. Nagtulong-tulong naman ang mga church volunteers at miyembro ng Bureau of Fire Protection sa paglilinis ng mga simbahan. Ayon sa mga parishioners, ngayon lamang nila nararanasan ang matinding pagbaha. Mamaya ho magbibigay tayo ulit ng update para sa Bagyong Karina. No, nakalabas na ho ng bansa pero may bago ho tayong habag. At yan ang ating mga tampok na balita muna sa oras na ito. Mamaya ho magbabalik po ako mula po sa studio dito ho sa Isabela sa 89.7 Manila Sound. Ako po si Warren D. Guzman. Magandang hapon.